Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko po kayo makapag-English gamit po ang wait for na sa Tagalog ay hintayin mo. Okay? So mag-umpisa na po tayo. Hintayin mo ako. Pag in-English nyo po yan, wait for me. Pag ang gusto nyo naman pong gamitin ay kami, ito naman po, hintayin mo kami. Wait for us. Pag sila, hintayin mo sila. Wait for them. Pag siya tapos lalaki, him ang gagamitin nyo. Kung babae, her. Subukan natin ay lalaki. Hintayin mo siya. Wait for him. Kung babae, wait for her. Kung gusto nyo pangalanan, pwede rin po. Hintayin mo si Tarzan. Wait for Tarzan. Okay? Tapos kung gusto nyo maglagay ng salitang iyong o kanyang o kanilang, pwede rin po. At ito po yung ating halimbawa. Hintayin mo ang iyong ina. Wait for your mother. O kung gusto nyo sabihin ay, hintayin mo ang kanyang ina. Tapos yung kanyang po ay lalaki, wait for his mother. Yung his po ay H-I-S. Panlalaki. Pag pangbabae, H-E-R. Her. Okay, ganun po yon. Ngayon, meron lang po akong ipapaliwanag ng konti para dito sa wait for at saka hintayin mo para mas alam nyo ng detalyado. Okay? Yung wait po dito sa Tagalog ay hintayin. Yung for naman po, hindi po natin tinranslate sa Tagalog kasi pag itatranslate po natin, magkakamali na po yung Tagalog na mensahe natin. Ang gamit po ng for dito sa ating English ay sinasabi po nito na tayo po ay may layunin. Okay? Kasi ang for po, ang ibig sabihin niyan ay purpose. Sa Tagalog ay layunin. At ang layunin po natin dito ay maghintay. Meron tayong hinihintay na tao. Yun yung layunin natin. Maghihintay tayo sa taong iyon. Okay? So, yun po yung gamit ng for dito. Ngayon, dito sa Tagalog naman, mapapansin nyo, gumamit tayo ng mo. Pero hindi natin tinranslate sa English. So, ang dahilan po niyan ay sa English grammar po, ang you po o sa Tagalog ay mo, ikaw o ka ay maaari pong hindi i-translate sa English kasi sa English grammar po, kapag alam naman po nung tao na siya yung kinakausap, tapos gagamit po tayo ng pantukoy sa kanya at yun nga po ay yung salitang you o sa Tagalog ay mo, maaari po nating hindi gamitin yung salitang you. Kasi sa English grammar, basta alam mo na ikaw naman yung kinakausap ng tao, maski wag mo na siyang ituro. Gamit ang you, okay lang. Intindido ka na noong tao. Intindido ka na nung Amerikanong kausap mo, maski hindi mo siya ituro bilang you. Pero sa Tagalog, kailangan po talaga natin gumamit ng mo. Kasi pag hindi tayo gumamit ng mo, hindi natin makikilala na tayo na pala yung inuutosang maghintay. Okay po? So, yun po ang dahilan. So, sana po marami po kayo natutunan ngayon at sana makikipractice ito pong ating leksyon kasi gamit na gamit po ito. Alam niyo naman po iyon. Okay po? Maraming salamat po.